Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Virgilio Almario and illustrator Mitzi Villavicer. Ang hukuman ni Sinukuan. Noong araw, si Mariang Sinukuan ang reyna sa bundok Arayat. Iginagalang siya ng mga tao sa paligid ng bundok. At dahil isang diwata, iginagalang din siya ng mga hayop. Sinasabi na may hukuman si Maria sa bundok Arayat at dito nililitis ang kaso ng mga hayop. Isang araw, umiiyak na dumating si Martinez sa hukuman ni Mariang Sinukuan. Dali-dali niyang ipinakita kay Maria ang kanyang daladalang mga basag na itlog. "Bakit? Anong nangyari at nabasag ang iyong mga itlog?" tanong ni Maria. "Kasi po, kagabi, dumamba si kabayo at natapakan ng aking pugad," sumbong ni Martinez habang umiiyak. Ipinatawag ni Maria si kabayo. "Bakit ka dumamba kagabi kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez?" tanong ni Maria kay kabayo pagdating. "Kasi po, nagulat ako sa biglang pagkokak ni Palaka," paliwanag ni kabayo. Ipinatawag ni Maria si Palaka. "Bakit ka biglang kumoka kagabi, kaya dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez?" tanong ni Maria kay Palaka pagdating. "Kasi po, humihingi lang ako ng saklolo dahil dala ni Pagong ang kanyang bahay at natatakot akong mabagsakan," paliwanag ni Palaka. Ipinatawag ni Maria si Pagong. "Bakit mo dala ang bahay mo kagabi, kaya natakot at kumokak si Palaka, kaya dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez?" tanong ni Maria kay Pagong pagdating. "Kasi po, may dalang apoy si Alitaptap at natatakot akong masunog ang aking bahay," paliwanag ni Pagong. Ipinatawag ni Maria si Alitaptap. "Bakit ka may dalang apoy kagabi, kaya nagbuhat ng bahay si Pagong, kaya natakot at kumokak si Palaka, kaya dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez?" tanong ni Maria kay Alitaptap pagdating. "Kasi po, natakot akong masaksak ni Lamok. May dala kasi siyang gulok araw-gabi, at apoy lang ang panlaban ko sa gulok," paliwanag ni Alitaptap. Ipinatawag ni Maria si Lamok. "Bakit ka may dalang gulok araw-gabi, kaya nagdala ng apoy si Alitaptap, kaya nagbuhat ng bahay si Pagong, kaya natakot at kumokak si Palaka, kaya dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez?" tanong ni Maria kay Lamok pagdating. "Kasi po, hinahanap ko si Talangka," paliwanag ni Lamok. "Bakit naman galit ka kay Talangka?" tanong uli ni Maria kay Lamok. "Kasi po, sinipit niya ako nang minsang magdaan ako sa kanyang bahay. Mabuti at dumaplis lang ang sipit niya. Wala akong gulok na dala noon. Nang bumalik ako, ay nagtago siya at hindi ko malaman kung saan nagpunta. Pero maski saan siya magsuot, hahanapin ko siya." Galit na paliwanag ni Lamok. Dahil sa laki ng galit ni Lamok, wala sa loob na iwinasiwas niya ang daladalang gulok. Tinamaan si Palaka at kumokak ito ng malakas. Nagulat si kabayo at dumamba. Nagkanya-kanyang takbo sina Martinez
Alitaptap, Pagong, at iba pang saksi. Nagulo ang buong hukuman ni Mariang sinukuan. Dito nagalit si Mariang sinukuan at ipinasyang parusahan si Lamok. "Masyado kang marahas, Lamok," sabi niya. "Kung nagkasala si Talangka sa iyo, dapat na isinumbong mo siya rito at bahala akong magparusa sa kanya. May batas tayo at hukuman para sa pagkakasala. Pero dahil naging marahas ka, nagulo pati iyong mga kapitbahay. Pati ang hukumang ito ay nagulo sa iyong kawalan ng pagtitimpi." Pinarusahan ni Maria si Lamok na mabilanggo sa loob ng 3 araw. Ipinagbawal din niya ang pagdadala ng gulok sa paglilibot ni Lamok. Pinagbayad din niya si Lamok sa mga nabasag na itlog ni Martinez at pinayuhan si Martinez na huwag nang gagawa ng pugad sa lupa. Natakot si Lamok na maparusahan uli, kaya nang makalaya ay hindi na nagdala ng gulok. Pero patuloy pa rin siya sa kanyang paghahanap sa kalabang si Talangka. Si Talangka naman ay lagi nang nasa butas at nagtatago kay Lamok. Kaya ngayon, pag may aali-aligid at bubulong-bulong na kulisap sa iyong tenga, si Lamok iyon. Akala ay butas ni Talangka ang butas ng iyong tenga. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!